hinahamlet din. Ang hamleting ay ang pagkontrol ng movement ng mga tao upang sila ay sikilin sa kanilang paggalaw sa isang komunidad. Sapagkat naniniwala sila na nandito lang sa paligid si Pastor Kibuloy at ang kanyang mga ministro. Nakakahiya po ang ganitong kalagayan sa ating bansa. Tikom ang bibig ng presidente sapagkat siya mismo ang numero unong konsentidor. Siya mismo ang numero unong nagtutulak nito. Ang nakakabahala ngayon, nagbabadya po ang napakamalagim na panganib na ang laboratorio na eksperimento sa martial law version 2 ni Marcos sa Davao ay pwedeng lumagpas po sa kontrol ng kanilang game plan at pwedeng ito'y maging madugo. Bakit? Habang kami po'y nagsasalita ngayon mula sa airport, pinomonitor ang lahat ng pumupunta at nakikipagsalamuha at nakikipagkaisa sa press conference na ito at sa kalagayan ng Kingdom of Jesus Christ, nakaambang po ang isang malaking dilubyo ng paglusob illegal ng Philippine Terrorist Forces gamit ang maskara ng Philippine National Police sa loob ng mga compound ng Kingdom of Jesus Christ anytime today. So sa taong bayan po na nakikinig ngayon, sa buong mamamayan, sa buong daigdig, habang kami nagsasalita ngayon, anytime today, anytime from this very moment, pwede pong lusubin muli, saktan at mas maging madugo, according sa deklarasyon ni General Nick Torre, ang bulastog na general na inilagay ni Marbil at ni Abalos at ni Marcos dito sa Davao Region na mas magiging madugo, marahas ang kanilang gagawin. Mas marahas pa sa Negros Oriental na ginawa nilang laboratorio din noon, pero yon ay may kaso ng masaker. 10 ang patay, 15 ang sugatan. Dito wala. Mga suspects lang po ito, mga religious leaders ito, hindi pa nabistahan ng kaso at sila po ay suspetsado lamang sa mga kasong hindi pa nalilitis. Subalit ngayon ay naghahanda ng halos 650 na tropa hanggang 1,000. At ang sabi pa nila ni General Torre na ito, mas magiging marahas at wala silang sasantuhin at sisinuhin. We expect blood to spill over here. Nakakatakot, nakakarimarim, at napakalagim ng pagbabadha at pagguhot ng ganitong kalagayan na parang wala nang matakbuhan ang mga taong ito, kaya tayo pa ulit-ulit na nagsasagawa nitong press conference. Magandang gabi, mga kababayan.